naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-13 sa buwan ng Pebrero, bisperas bago mag-araw ng puso. Isang oras naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District, headed by the author, the action man, Police Colonel Benliner Capili, DDDO, Northern Police District. Also, the District Director of Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapal, District Director of Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. Isang oras po tayong magkakasama dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan. You can view us live over FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan. Nasa YouTube din po kami at sa inyong talapihitan sa radyo DWBL 1242 kHz AM band. So with this, bago tayo pumailan lang, bago bumate at muling alalahanin na tayo po ay nagmula sa lupa. Because tomorrow is Valentine's Day and at the same time, tomorrow is Ash Wednesday. We will start the program. Alam ko, hindi nyo pa nakikita. Mamaya ko siya ipapakita. Nag-aantay pa rin po tayo ng co-anchor. We will start the program with our Bless Our Cups. Isang maganda at mapagpalang hapon sa ating mga kapulisan, sa inyo Ma'am Flory dyan sa studio, at sa lahat ng nakikinig ng ating programa. Tama nga po yung nasabi ni Ma'am Flory na tomorrow would be Valentine's Day. At ang Valentine's Day, yan ay para sa marami inaabangan, ginagastusan, nagdudulot ng traffic. Makikita natin napupuno yung mga restaurants dahil marami ang nagde-date. Observation lang natin, it has been a day that has been mined by commercialism sa pagbebenta ng mga cards, chocolates, pictures, and napakaraming nasa-spend pag Valentine's Day, and a bulk of spending of course will be on sa mga spouses natin at sa mga partners. Now, I want to speak about love today. And pag Valentine's Day, hindi maiiwasan may mga nag-e-expect at may mga nagtatampo, may mga hindi masaya pag walang natanggap, pag hindi na-date, or pag walang kapiling sa araw ng mga puso. We can observe that the desire to express your love for another becomes an obligation
that demands conformity in a commercialized culture. Kasi ito na yung trending eh. You don't want to be left out, and that's how it's supposed to be. Really? Okay, so perhaps may dalawang bagay tayong makikita, no? It's an indicator of two things. Our need to love and be loved. Totoo po yun. And sa maraming tao, makikita natin na yung inability to really risk love in the way that we long to receive and give it. Yan lamang ay mga observations natin, tungkol sa how the world understands love. But today, let me share with you a Bible verse that talks about a high form of love. And this is what we call a love that we must emulate, a love that we must also show to others. Kasi yung love po na nakikita natin, marami, it's fleshly, it's conditional. Okay? Mahal mo because he makes you feel good. He or she does something good to you. You receive something back. Meron namang ibang conditional love. I will love you if. Okay? But here's the love that I want to highlight today, just before we proceed to Valentine's Day tomorrow. Our Bible verse for this morning is found in 1 John chapter 3 verse 1, which says, "Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God." Yan po ay makikita natin sa 1 John chapter 3 verse 1. Behold, ibig sabihin, tignan natin ng mabuti. This is worth focusing on. Behold, I want you to notice this. Be in awe of this. Ano po yun? Yung manner of love. Yung love na pinakita ng Diyos sa atin. And because of that love, we have become children of God. It's more than just being sentimental, a love triggered by sentimentalism or romanticism, eroticism, or commercialism. Ito pong love na pinakita sa atin ng Diyos ay love na unconditional and sacrificial. That's why sabi niya, behold, this is a different one. Okay? You've been talking about love and you've been singing about it, you've been celebrating love, but the love that we see in this world is just the shallow forms, Pero makikita natin, yung pag-ibig sa atin ng Diyos was sacrificial. He sent His only begotten Son to die on the cross so that our sin problem would be paid in full. What happens if hindi yun mababayaran, hindi yun masusolusyonan? Every person must pay the price of his and her sin. And that is horrible. We're talking about hell forever. But because of God's love, He made a way. He sent His only begotten Son to die on the cross, to pay in full the penalty of our sins. And the Bible says, whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. And because of that love, when that sin issue, that sin problem ay nasolve dahil sa pag-ibig ng Diyos, you now have been reconciled and reconnected to God. The Bible says, a verse natin, that love has caused us to be called children of God. So if ever we're gonna celebrate love, let us not forget the great love of the Father. He sent Jesus Christ to die for our sins. And the Bible says, whoever believes in Jesus will never have to be scared of death, would never have to be scared of hell. He will never perish. He has eternal life. So, kung kayo, halimbawa, wala kayong ka-date bukas, or siguro hindi nyo kaya yung mga engranding mga celebration of love, you can still celebrate love with joy, even without these forms.
God loves you. And God loves you to the highest level. He loves you unconditionally. He sent His Son to die for you. And if you believe in Jesus, you don't have to be scared of death and hell. He has made you His child. So let Jesus in your heart and accept God's love. That's our Bible message and our Bible verse today. Let me just end with prayer. Lord God, thank you for loving us. We know you're holy and we are sinners. But thank you, dear God, for your sacrificial and unconditional love. Lord, we celebrate that and we thank you. And I pray na maraming mga tao makarealize ng inyong dakilang pag-ibig, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Goodbye. God bless us all. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating Bless Our Cups from Pastor Saris Fidel. Happy Valentine, Pastor Saris. We have 10 minutes after 12 o'clock. Bago natin ihatid ang ating mga balita, mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District at ng Eastern Police District. Siyempre, nais muna nating pasalamatan si DDDO, COP ng Caloocan, ang Chief ng Mobile Patrol Unit, at ang Chief ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng Malabon, at ang COP ng Malabon. At ang aking buddy, Police Corporal Francisco Marlon Maborang, and Patrolman Mahater Razid. Also, Patrolman Archibald Basas Jr. and Patrolman Felix Cardenas. Batiin ko na rin, bago ang aking balita, ang staff ng DDDO, Police Staff Sergeant Fugan, Police Staff Sergeant Asuncion, and UP Sabado, Police Staff Sergeant Barameda, congrats, Police Corporal Reyes, Patrolman Rosel, and Patrolman Meriales. So this time, atin pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District. Mula po kay Patrolwoman Glazelan Esperanza. Matagumpay na naisagawa ang dialogue with the Riders Federation ng Navotas City kasama si Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director ng NPD, upang talakayin ang mga issue at hamon na hinaharap ng mga motorista at riders sa lungsod. Sa nasabing pagpupulong, ibinahagi ni General Gapas ang mga hakbang na isasagawa upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa mga kalsada ng Navotas. Matapos ang produktibong talakayan, mahalaga ang tuloy-tuloy na kooperasyon at ugnayan sa pagitan ng kapulisan at komunidad ng mga riders upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lungsod. Sa kabilang banda, muling pinatunayan ng Northern Police District ang kanilang dedikasyon sa pag-unlad at pagpapalakas ng karakter sa kanilang hanay matapos ang matagumpay na pagtatapos ng 5 araw na programa na Continuing Character and Competency Development Program. Ang programa ay naglalayong mapabuti ang kanilang kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa komunidad, pagtutok sa mga kaso ng krimen at pagpapatupad ng batas at kaayusan sa kanilang nasasakupan. Sa pagtatapos ng CT3P, Batch 8 to 9, inaasahang mas mapapatatag pa ang kapasidad ng NPD na tugunan ang mga hamon at pagkakataon sa pagpapatupad ng batas at kaayusan ng komunidad. Kalinisan o Kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan, Clean Up Drive Program. Matagumpay na isinagawa ang Clean Up Drive sa Mega Dike Barangay Dampalit, Malabon City. Nagkaroon ng masiglang pagtutulungan mula sa iba't ibang sektor mula sa national at lokal na pamahalaan upang linisin ang ating kapaligiran. Pinangunahan nito ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. at Malabon Mayor Jenny Sandoval. Alinsunod sa bagong programa ng DILG na tinatawag na Kalinisan o Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan, na pangunahing layunin ang pagsasama-sama ng lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, isang simpleng paraan upang mapanatili at magbigay ng malusog at ligtas na kapaligiran para sa lahat. Para naman sa operational accomplishment,
Mahigit sa 300,000 pisong halaga ng mga drogang nakumpiska mula sa isang lalaki na itinuturing high-value individual ng mga otoridad. Inaresto ang suspect matapos magkasan ng drug bypass operation ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Valenzuela Police Station. Ito ay nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect na kinilala bilang si alias Butchoy, 23 taong gulang na isang mekaniko ng motorsiklo. Na-recover mula sa kanyang direktang pag-aari ang 9 na sachet na naglalaman ng umano'y shabu. Ang kabuang halaga ay nasa 340,000 pesos at may timbang na 50 grams, mga pera at ilang mga non-drug items tulad ng coin purse at cellphone. At yan po ang mga nakalap namin na balita mula sa NPD Team Kamanava. Kaagapay mo, Patrolwoman Glacelan Esperanza. Okay, atin naman tanggapin ang pag-uulat. Maraming salamat kay Patrolwoman Glacelan Esperanza. Tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa EPD, PNN Police Reporter, Patrolwoman Mel Loquias. Para sa operational accomplishment, drug target, huli sa bypass operation ng EPD Drug Enforcement Unit. Agad inaresto ng mga tauhan ng EPD Drug Enforcement Unit ang 34 anyos na lalaki matapos makuhaan ng iligal na droga na tinatayang may timbang na mahigit kumulang 19.10 grams at nagkakalaga ng 129,880 pesos sa ikinasang bypass operation ng otoridad sa Barangay Ugong, Pasig. Kabilang sa Unified Drugs Watch List ang suspect na kinilala sa pangalang alias Tonyo. Matapos may bentaryo ang mga nakumpiskang ebidensya, agad din isnumiti ng operating unit sa PNP Forensic Group, Camp Crame para sa masusing eksaminasyon. Ang naarestong suspect ay na-turn over naman sa Pasig City Police Station Custodial Facility para sa kukulang disposisyon at proseso ng kaso. Maharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At dumako naman tayo sa magandang gawi o good deeds ng EPD kung saan Pulis Marikina nagmalasakit sa mag-iinang nakatira sa bangketa. Tunay ngang likas nga sa ating mga Pinoy ang pagiging matulungin at mapagmalasakit sa kapwa. Isang patunay na dito ang kabaitang ipinamalas ng ating mga kapulisan ng Marikina sa ating kababayan. Ang mag-iinang nakatira sa bangketa bukas palad na inalok ng mga kapulisan ang mag-iina sa isang fast food chain at pinakain na labis na mga ikinatuwa ng mga bata. Ang kagandahang loob at pagpapakita ng malasakit sa kapwa ay nagsisilbing pag-asa sa iba. Kaya't huwag mag-atubiling tumulong, magbahagi ng iyong biyaya at magsilbing inspirasyon sa kapwa. At yan po ang mga kaganapan mula dito sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Meling B. Loquias. Okay, maraming salamat. Yan po si Patrolwoman Mel Loquias ng Eastern Police District. So this time, nais nating batiin si Ma'am Kat Kapili, of course, si Police Lieutenant Colonel Verti Maho, Assistant Chief Regional Personnel and Resource Management Division, NCRPO. Pinababati niya ang kanyang asawa. Happy Valentine's kay Miss Emma Timaho. This time, we're going to play the AVP of Taguig City Police Station. Narito ang mga natatanging accomplishments ng Taguig City Police Station. Ang mas pinaigting na anti-criminality operations ng Taguig PNP ay nagpapakita na ang bawat miyembre nito ay masigasig na tumutupad sa kanilang tungkulin. Sa katunayan, bilang resulta, may 3,409 na suspects sa iba't ibang kaso ang naaresto at 247,322 na individual na nasekted ang mga tauhan ng Taguig Police mula pa noong nakaraang taon hanggang Enero ng kasalukuyan. Para sa kampanya laban sa loose firearms, ang Taguig City Police Station, sa pamamagitan ng iba't ibang operations, ay nakaaresto ng 64 na suspects, na kumpiska sa kanila ang 81 baril na may iba't ibang kalibre at uri.
Sa parehong panahon, 110 baril naman ang isinuko ng mga may-ari for safekeeping habang expired ang kanilang lisensya. Para naman sa kampanya, laban sa mga wanted persons, may kabuuang 452 operations ang naisagawa, na nagresulta sa pagkakaaresto ng 222 other wanted persons, 154 na other most wanted persons, at 76 na top most wanted persons, 2 dito ay regional level, 9 na district level at 65 station level. Sa kabuuan, mayroong 452 wanted sa batas ang naaresto ng Taguig Police. Pagdating naman sa criminal gangs, may kabuuhang 22 miyembro ng 3 grupo ang naaresto ng Taguig PNP. Pagdating naman sa kampanya, laban sa illegal na sugal, may 283 operasyons na ang naisagawa na nagresulta sa pagkakahuli ng 953 individual at pagkakakumpiska ng pera na may kabuuang halaga na 159,270. Lahat sila ay nasampahan na rin ng kaukulang reklamo sa ating piskalya. Hindi lang yan, mula nung nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan ay nakapag-implement tayo ng 16 na search warrants na nagresulta sa pagkaaresto ng 16 na suspects na sangkot sa illegal na droga at gun for hire. Ang Taguig City Police Station ay isa sa mga nangungunang station pagdating sa anti-illegal drug accomplishments sa Southern Police District. Sa katunayan, sa kaparehong panahon ay nakapagsagawa na tayo ng 1,173 na operasyon, 131 dito ay by bust, 12 na implementasyon ng search warrants, 15 na serving of warrants, at 1,015 naman ay sa pamamagitan ng police patrols at response, Oplan Galugad, Oplan Sita, iba pa. Ito ay nagresulta sa pagkakaaresto ng 1,679 na suspects. 131 dito ay pushers kung saan 23 ay high-value targets, at 108 naman ang street-level targets samantalang 1,548 naman dito ay users. Pagdating naman sa ebidensya, ang Taguig PNP ay nakakumpiska ng shabu na may kabuhang bigat na 4,704.31 grams o humigit kumulang 4 na kilo na may standard drug price na 31,989,308 pesos at marijuana na may bigat na 4,208.36 grams na may SDP na 508,600.80 pesos. Na kung pagsasama-samahin, ay may kabuuhang halaga na 32,497,908.80 pesos. Dahil na rin sa pinaigting na pakikipag-ugnayan, 2 dating miyembro ng Communist Terrorist Group ang sumuko ngayong taon. Ang Taguig PNP ay aktibo ring sinasali ang komunidad sa pagpapalaganap ng kaayusan at katahimikan sa aming lungsod. Naniniwala ang liderato nito sa pangunguna ni Police Colonel Robert Baeza na ito ay concern nating lahat at hindi lamang ng PNP. Kaya siya ay nagpapasalamat na ang mga lokal na opisyal hanggang sa barangay level at mga non-government organization ay aktibo ring nakikilahok dito. Tayo rin ay nagsasagawa ng mga ugnayang pangbarangay at pamayanan upang mahikayat ang lahat na makilahok sa peace and order activities ng aming istasyon. Gayon din, aktibo tayong nagsasagawa ng Oplan Bandilyo upang mapaalam sa ating komunidad ang iba't ibang modus ng masasamang individual para sila ay makaiwas sa mga ito. Patuloy rin tayong bumibisita sa mga schools upang magsagawa ng information drive para mahikayat ang mga estudyante na mag-report kung meron silang hindi kanais-nais na karanasan. Masigasig din tayong nagpapatrolya kasama ang mga lokal na opisyal upang mag-implement ng city ordinance lalo na sa gabi. Pagdating sa pagiging achievers, hindi pa huhuli ang Taguig Police. Narito ang ilang achievements na nakamit ng tauhan nito. Una sa lahat, ang Taguig Police ay pinarangalan ng Ombudsman bilang natatanging kawani ng pamahalaan na tapat, may integridad at maasahan ng publiko dahil na rin sa 3 sunod na insidente ng bribery kung saan ang aming mga tauhan ay hindi nagpatinag sa pera at bagkus tapat na ginampanan ang kanilang tungkulin at inaresto ang mga taong nagtangka sa kanila ay manuhol. Pagdating naman sa operasyon laban sa illegal na droga, ang Taguig Police ay pinarangalan din bilang Best on Anti-Illegal Drugs Operations on City Level dahil na rin sa sunod-sunod na operasyon na ating ginawa sa loob ng aking panunungkulan. Ito ay iginawad nung nakaraang August sa NCRPO. Sa kaparehong panahon, ang ama ng Taguig PNP na si Police Colonel Robert Baeza ay pinarangalan din bilang Southern Police District's Best Senior PCO for Administration para sa taong 2023.
Ito ay iginawad sa SPD compound during SPD 122nd Police Service Anniversary Celebration. Isa sa top priority ng Taguig ay ang moral at welfare ng aming personnel. Tayo ay nakafocus sa kanila sa pamamagitan ng MBK Swim kung saan ang kanilang moral at spiritual aspects ay ina-uplift. Ito ay bukod pa sa tuwinang ginagawang session ng SPD. Ang kanilang skills development ay atin ring pinapalawig dahil ito ay importante lalo na sa ating pagseserbisyo sa bayan. Kailangan nating makasabay sa pag-usbong ng teknolohiya, kaya tayo ay nagka-conduct ng mga seminars via Zoom na inaatenan ng ating mga personnel. Sa katunayan, ang Taguig CPS ay nag-initiate at nakapagpatapos ng criminal investigation course sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Ito ay inatenan ni Taguig City Chief Prosecutor, Vincent L. Villena. Kami rin ay nakapagpa-seminar na may pinamagatang Upholding Justice Rule of Law on War on Drugs neto lang nakaraang 5 ng Pebrero ng taong kasalukuyan upang mas madagdagan pa ang karunungan ng ating personnel tungkol sa illegal na droga lalong-lalo na sa kung paano pa mapapaigting ang kampanya laban dito. Nagpapakonduct rin tayo ng financial management seminar para matuto sila sa tamang pagbabudget ng kanilang mga sinasahod. Nais rin namin samantalahin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa taos-pusong suportang aming natatanggap mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig sa pangunguna ng aming butihing mayor na si Honorable Mayor Maria Laarni Cayetano. Sa katunayan, ito lamang nakaraang December, nagkaroon kami ng turnover ceremony sa BGC, Barangay Fort Bonifacio. Ito ay dinaluhan ng aming mayor, ng ating butihing senador na si Senator Alan Peter Cayetano, at ng aming butihing district director. Bilang panghuli, narito ang iba't ibang malalaking accomplishments ng Taguig City Police Station. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng TWPL. Okay, ang programang ito yung sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. At ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Homes, Giginto, Bulacan, owned and operated by Melanie Peña Capas. Ang tumpak na oras, 29 na minuto, makalipas ang ika-12 ng tanghali. So this time, bago ko bigay yung aking intro for our guest, nais muna nating i-acknowledge ang aking co-anchor via Zoom, ang PIO ng Northern Police District, Police Captain Amichu. Magandang tanghali sa iyo. With me is the Chief of Police of Taguig City Police Station. Bago ka bumate, I will be giving his intro. Pinapasok na natin siya. Okay, stand by. Our guest is born on June 7, 1972 at Fablipa City. Happily married kay Ma'am Lucibet Villar Baiza from Patag, Cagayan de Oro, Misamis Oriental.
with his 3 kids, Robbie, Kyla, and Lucy. He graduated in Canosa Academy in elementary and in high school at De La Salle Lipa City. Graduate of BS Medical Technology at Central Escolar University. His master's degree at Master in Public Safety Administration, National Police College. Master of Government Management, Mindanao State University. He is a proud member of PNPA Class Kabalikat 1998. He took Public Safety Officers Basic Course, Public Safety Officers Advanced Course, Public Safety Officers Senior Executive Course, and presently assigned at Taguig City Police Station, designated as the Chief of Police since 2022. He received numerous and various awards and medals. He is awarded Best Anti-Illegal Drugs Operations in NCRPO during the 122nd Police Service Anniversary at NCRPO Hinirang Multipurpose Camp Bagong Diwa. He is also awarded as the Best Senior Police Commissioned Officer for Administration for calendar year 2023 during the SPD 122nd Police Service Anniversary celebration at Southern Police District. Awarded as the highest number of arrested drug personalities. Oh, congratulations. Ano yun, ano, kahanga-hanga, no? Napakaraming huli pagdating sa illegal na drugs. With us and amin pong ikinalulugod on behalf of the author, Lingkod ng Bayan Kaagapawin ng Mamamayan, Police Colonel Banlinder Kapili, the Action Man. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon. With us is the Chief of Police of Taguig City Police Station, Police Colonel Robert Rodelias Baiza. Magandang tanghali po at nasa kabilang linya na Magandang tanghali po. At nasa kabilang linya natin kasama natin we will the presence of our COP from Taguig City Police Station. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel Robert Baiza. Magandang tanghali rin po sa inyo at happy Valentine's po sa lahat at sa lahat po na nakikinig at sa atin po sa virtual si Ma'am Ami. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sir sa ating guest. Magandang hapon po. At syempre po ang aking pong nag-iisa, ang aking pong Mrs. Lucibeth Villar Baiza. Yan. Happy Valentine's, Mami. Kita tayo mamaya. Okay. Nakakaingit naman. Naingit si Engineer, Engineer, 3 yung microphone na bukas ko. Okay lang ba? Ayun, nabati ko na yata yung DDDO staff. Thank you very much sa ating mga reporters. Again, once again, ang programang ito yung sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. At ng GMT Engineering Services located at 2nd Street, Masagana Homes, Giginto, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña. Siguro sa aking co-anchor, di na tayo magpapaligoy-ligoy. Atin munang alamin, although napanood natin kanina sa kanilang audiovisual presentation, yung yung kabuuan ng Taguig City. But syempre, since we have with us live our guests, alamin natin, una sa lahat, gaano po ba kalawak itong Taguig City Police Station? Ang Taguig City, gaano kalawak? At kumustahin na rin natin. Although this will be one of the 5 focus agenda of our PNP, kumustahin muna natin yung nakakatuwang pakinggan. The most numbered, maraming huli pagdating sa illegal na droga. Sir? Yes po. Kung hindi niyo po mamasamain. Ang Taguig po ay kung po na 28 barangays. Ngayon po, nakuha na natin yung MBOS plus 10 po. Yan magiging pala. 38. Opo. Isa nga pala yan sa concern ko, sir. Kasi since we are very thankful that you are with us, yung biglang paglaki
ng Taguig ngayon. Go Sinabi ahead, nyo, sir. sinabi Sa nyo. ano, sir, yung dating niya? 38 only? 28 po kami dati, 28 Okay, barangays. 28 barangays. With a population of more or less nasa 800 Oh, but mahigit po. now you were able to masakop ang lahat ng EMBO. Yes po, Okay. nadagdagan po kami Gaano ng kalaki ang idinagdag, sir? nadagdagan po kami ng mga 300,000. So that's already 1.3. At meron po kaming bagong 2 stations na naandun po sa EMBO. So ang ibig sabihin nito, sir, ang mangyayari, let's just make an example, parang kasi to Pembo, Sembo, Sembo, Comembo, Rizal, oo. Pitugo. Ano na, Comembo. sir, ang kadugtong nito? Taguig City. Taguig City na po sila, Ayun. ma'am. Opo. So ngayon 1.3 na yung population mo. Yes, opo. Ganun po kalaki. At yun nga po, sasabi ko kanina, nagdagdag po tayo ng 2 station to cover the EMBOs. So how many police stations we have for the entire Taguig, including these EMBOs? Meron na ho kaming 12 stations. We just take over last January 1, 2024 po. So out of the 28 barangays, added this EMBO, Sembo, Comembo, Pembo. Rizal, Ilang barangay Pitugo. na? So we are now 38 barangays. Opo. Okay. So, partner, magtanong ka muna kay Sir, nais natin bigyan ng pagkakataon ang PIO ng Northern Police District, Michael Angkor, who happened to be, hindi siya nakarating dito sa atin, Go ahead. Yes, Ma'am Flory, magandang hapon po sa ating Radio Co Angkor and most especially sa ating guest ngayon, ang Chief of Police ng Taguig City. Sir, nais lang po naming batiin na talagang ang Chief of Police ng Taguig ay sinasabi natin isang huwaran na kanina is si Sir ay recipient ng mga numerous. Doon sa mga award na meron ng ating guest ngayon, Ma'am Flory, is talagang a leader as an example. Ayan, so doon sa Taguig na nasabi nga ng ating guest, from 28 to 38 ang nasasakupan ngayon. So napanatili ng ating guest ngayon yung peace and order. Sir, maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung mga recent na significant ng ating city police station, sir? As described kanina doon sa narration natin kanina, still manageable. Ang kagandahan kasi dito sa bayan namin sa Ciudad Ami, tinatawag tong probinsyudad. Dalawang bahagi ang makikita mo sa syudad ng Taguig. Meron kaming parte na probinsya at meron naman kaming isang modern city. Sa isang bayan na katulad ng Taguig ay may 2 unique na pagkatao, personalidad, kung masasabi. Dito tayo, kung pupunta tayo sa parting BGC, makikita mo yung modern, na andito yung mga premier institutions, na andito yung mga consul, na andito yung mga international schools, magagandang hotel. Meron kami dito ng mga entertainment na wholesome. At pagdating naman dun sa bayan, doon naman sa ating lugar, doon din makikita mo rin yung ibang mga lugar na mga pasyalan, katulad ng pinagmamalaki namin ngayon na Lakeshore. Meron up to now, may activity ang Lakeshore since we're celebrating Valentine's Day. Valentine's Day din sa iyo, Ami, at sa iyong mga nakakasasakupan. So iba, bahayan naman ang makikita mo. At of course, ang Laguna Lake ay kasama rin sa nasasakupan ng aming area. And of course, ang NCRPO na andun din, ang SPD na andun din, at yung mga kinikater pa nating iba-ibang kampo. Meron din kami ditong Coast Guard, ang Philippine Army, ang Philippine Navy na andyan din sa ating area. So talagang very unique ang yung EOR namin. Napaka-unique talaga kung mapapansin natin. Aside from napakaraming meron din ba sa Taguig ng vital installation? Napakarami rin po. Like po itong mga consul natin. Mga binabantayan natin. Just recently lang po, nagtayo ang Meralco nung kanila pong para po sa Arca South. Kasi po, other than itong ating BGC area, binuksan na rin po yung Arca South. Isa pong developing place din po sa Taguig. And of course, yung pinagmamalaki po ng Taguig, ang Lakeshore.
Okay, ang aking co-anchor partner, sandali lang ha. Yes po. Bago natin ituloy-tuloy itong ating panayam, thank you very much kay Captain Kriste. Naalala mo ko? Naalala mo yung binigay mo sa akin noong February 14, Cloud9? Thank you for the advance greeting. Nais ko lang putulin, bigla ko kasing naipasok agad. Sir, meron lang akong konting nais nating magpaabot ng maagang pagbati. Pwede ko po ba? Oo nga pala po, get well soon po pala sa aking father na sa ngayon po ay nasa heart center para sa operasyon niya. We're praying for your fast recovery, Dad. Pagdadasal ka namin lahat. We are offering our prayers sa Salamat. daddy ni Colonel Baisa. No? Nais po lamang natin alalahanin sa maigsing pagkakataon. Tomorrow is a Valentine's Day who happen to be kasabay po ng ating Ash Wednesday. Araw ng puso, hindi po lamang ito araw ng mga nagmamahalan. No? Araw po ito ng may mga mapagmahal na mga puso sa iba't ibang pamamaraan. Pagmamahal sa asawa, pagmamahal sa anak, pagmamahal sa mga pamilya, higit sa lahat, pagmamahal po at pagmamalasakit sa kapwa. Ang pagmamalasakit po sa kapwa ay isang tatak ng isang napakagandang puso ng isang tao. And at the same time, sabay na po natin ang ating Ash Wednesday. Tulad po ng awit na inyong naririnig. Tayo pong lahat ay nagmula sa lupa at muling babalik sa lupa. So we are all reminded that tomorrow is not only a Valentine's Day, it's also the Ash Wednesday. Happy Valentine's to each and every one of us. We all thank the Lord for giving us this life. Happy Valentine's. Okay, thank you kay Engineer. Handog po yan ni Engineer, ano? So, binabati natin ang Happy Valentine kay Melanie Arenas Cardenas. Wow, mahal na mahal daw kita, sabi ni Patrolman Cardenas. We have 41 minutes after 12 o'clock, partner. Balikan na natin si COP no, ng Taguig. Kanina, nabanggit sa atin ni COP, sabi ko nga, part of this will be asking the 5 focus agenda of our GPNP. Pero bago tayo pumailan lang, dahil araw ng mga puso, partner, magnais natin kumustahin kay Sir yung doon, 5 focus agenda ng GPNP. Alamin muna natin paano yung kanilang pagmamalasakit at ang mga mapagmalasakit. Tatak ni DDDO. Police Colonel Benliner Capili. Kumusta naman po yung personal, moral, and welfare na ginagawa ninyo sa ating mga In spite po nung aming very busy schedule, paikot-ikot, nagkakasakit na po ang ating police, naglalagyan. We relaunch again the Biggest Loser Challenge po. What's that? Yung ating pong mga police na malalaki. Opo, naglaan po kami ng araw, Tuesday, Wednesday, Thursday, para po makapag-ensiso. Then, ginawa ko hong contest ito. Ang makakapagpababa ng pinakamataas na makakapagpababa ng weight ay may premyo. Of course, merong monetary reward. May nahingi na rin ho akong sa mga sponsors na natuwa. Mayroon din magbibigay ng bike. May magbibigay din ho ng sapatos. And meron po sa amin po yung last year, nagkameron po kami ng para po makahabol kami since kaunti po yung investigador na napoproduce ng ating National Capital Region. Kasi po, hati-hatiin niya sa district. Nagkameron din po kami ng aming sarili sa amin pong inisyatiba through the help, of course, of our local government. Apo, sa tulong po ni Ate Lani. Nakakatuwa naman. Partner.
baka may nais kang idagdag ano, pagdating sa ating moral and welfare. Yan yung hirap na nasa Ayan. kabilang tayo, no? Okay, go ahead. Ayan, Ma'am Flory, na talagang ina-admire natin ang ating guest ngayon kasi meron siyang pa-challenge sa ating mga police officer na part ng moral and welfare. Kasi pag maganda ang healthy condition ng isang police, it will goes yung normal na maibibigay na serbisyo ng mga Taguig City Police Station personnel. Ayan, so congratulations sa ating COP Thank ng you very much. Taguig. Thank you very much. Opo. Na Isa patuloy pa, po talagang matcha-challenge. Opo. maidagdag ko lang, Yes, sir. every last year, marami rin kaming financial literacy course na binigay sa iba-ibang batch natin. Sa iba-ibang batch ng kapulisan sa Taguig kasi we found out na karamihan sa atin hindi naman sa pag-aano yung paggasto. Tinuruan din natin kung paano gastusin yung ating hindi naman na payak na pamumuhay. Yung alam nyo na namumuhay tayo na mas malaki sa ating sinesweldo. Yun ang mga iniiwasan natin para hindi siyempre, of course, maging ito yung mga lumalabas na pulis na nagkakaproblema. So, tinuturuan din, humihingi kami ng tulong sa ating mga kaibigan na nag-conduct din ng mga financial literacy course. Okay. Ayan, Go ahead, go ahead. Ayan, so napakaganda po talaga ang implementation ng ating COP sa Taguig City. Parang it is a holistic approach or implementation ng moral and welfare. Kasi pag maganda ang from the word welfare is talagang it will goes na maganda rin ang serbisyo na maibibigay ng mga pulis sa Taguig. Ayan. So thank you very much, sir, na meron po kayong magandang continuous na implementation ng moral and welfare na kung saan ay angkop sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP po. Okay, the action man is watching and yung mga tiga-Taguig Police Station, they're all watching. Thank you very much. Kay Ma'am Kat, happy Valentine's. Kaya din kay DDDO, happy Valentine's. Ang nais nating alamin naman kay COP ngayon, ano, kasi nakakahanga naman ano na dito sa kanilang prinisinta ng mga accomplishments highlighted is the yung most numbered, no, na nahuli nila pagdating sa violation ng ating yung pinagbabawal na gamot o pinagbabawal illegal drugs. Go ahead, sir. Would you mind to please share it with us, no, para naman syempre aming kasi sabi nga, sir, 'di ba, kasabihan na 'yon na to totally eradicate ito, makabawas ka, that's already a big accomplishment on the part of us, no? Na ika nga ay sakit-sakit na ng ulo sa lipunan ang pinagbabawal na droga. Actually po, ito ay hindi naman trabaho lang ho ito ng pulis. Ito po ay trabaho ng ating komunidad. Yung pong mga tao na hindi na po maawat, hindi na po natin makontrol ng kani-kanila pong mga purok, barangay, pamilya, sila naman po ang nagre-report sa amin nito. At sa amin pong paraan, kung kaya pa hong pagsabihan ay tinutulungan naman po ng ating tadak, pero kung hindi na po sila kayang matulungan ay kami na po ang umaaksyon. Ito na po, dito na po lumalabas po yung ating pong arrest. Lahat po ng ating pong mga station commanders po, pag lumalabas po yan, kasama po yan sa kanilang mga ginagawa. Kaya kung mapapansin po, karamihan po, ang huli po ay galing po sa mga estasyon. Yung kanila pong mga beat ng mga iniikutan po nila, yung kanilang foot patrol, mobile patrol, motorcycle patrol, at doon po nila nakukuha po ito. Yung mga lantaran na pagbibenta at possession ng mga pinagbabawal na drugs. Ganon din po itong ating pong SDEU. Sa tulong na rin po ng ating S2, na gumagalaw din po at nagbibigay din po ng mga information na para trabahuhin po ng ating SDEU. Yung ating pong community plays a big role para po dito sa kanila. Well, in fact po, yung mga clearing operation po natin, pinagtutulong-tulungan po natin
ng ating mga station commanders and ating pong mga barangay captain. Okay, partner? Yes, ma'am, nabanggit ng ating COP ng Taguig City Police Station na kung saan yung mga information kaya marami silang nahuhuli is coming from the community. Ayan, Sir COP, nais po nating kumustahin kung ano po yung mga aktibidades para mapanatili po yung magandang samahan ng community at ng Taguig City Police Station po, sir. Ngayon po kami po ay nagpe-prepare na po para, alam naman po natin last year ba yun, yung nagkameron ng eleksyon, nagpalitan ho ng mga set of officers sa ating barangay. Ngayon po, hindi naman po hindi naman ho yung iba. So yung iba re-electionist. Re-electionist at yung iba po napalitan. So kailangan po nating i-retrain po uli sila. And of course, pumapasok po itong ating local government. Nakasabay po namin na bumababa, nagpapaliwanag. Yung ating pong continuous education, yung ating pong CAS, Community Affairs Section, bumababa po sa mga schools, nagtuturo po, education on illegal drugs, the effect. Ganun din po sa ating mga barangay. Ngayon po, yung ating pong mga tanod, ay tinutulungan din po natin regarding po yung mga first responders, kung paano po sila muna makakarating doon at sila naman po ang unang nakaka-recognize kung may mga problema. From there, doon pa po tatawag ng ating mga kapulisan. Alam po naman natin na sa isang barangay o sa isa pong station ay meron po tayong kakulangan ng pulis. This time pumapasok po itong ating barangay as ating force multipliers. Okay, pasok natin to, no? Binabati daw ni PSSG Robin Barameda ang kanyang asawa. Ito ay pilot ko din dati, no? Mahal na ba? Ako na ba magsasabi, Rob? Mahal na mahal ka daw ni Robin. Okay. Yung community engagement, sir, no? On how you react with the community, no? How you, kasi napakalaking bagay po talaga ng kooperasyon ng komunidad sa ating mga kapulisan. Katulad nyo kanina, not all these accomplishments, ang credit goes only to the authorities, no? It Tama. also goes to the community. Tama. So, nagkakaroon din po ba kayo ng parang mga programa reaching out to this community? How do you conduct this? Is it regular na parang meron kayong, nagkakaroon kayo ng activity together with the community Opo. para ma-tighten lalo yung relasyon? Opo. Actually po, kahit po ako, bumababa rin po ako kung may mga activity sa mga community. Yung ating pong mga station commanders, nakikipag-usap po yan sa lahat ng barangay kung saan po yung kanilang kinasasakupan. Kaya po, nangyayari nga po ito. Yung sabi ko nga po sa inyo, itong mga information na to, hindi naman po ito makukuha ng pulis lang. Kasama po natin dito yung ating mga tao po sa barangay na nagbibigay po ng mga information. Ay meron nga po kami ditong case na ultimo yung mga magulang mismo. Yung mga magulang mismo ang nagturo sa kanilang anak kung ano po yung ginagawa, especially on illegal drugs. Minsan po hindi na rin po talaga makaya ng magulang. So ibinibigay na po sa atin, sa ating kapulisan at ginagawa naman po natin at tinutulungan po natin sila para masawata. Okay, partner, bago ka magtanong kay Sir, baka kasi makalimutan ko to. Alam mo naman yung nag-iedad, no? Lagi kasi nasa isip natin, Sir, lalo na po ngayon na napakaigting ng kampanya ng ating kagawaran ng Philippine National Police when it comes to cybercrime, no? Yes. Siguro bago natin kumustahin yung preparasyon o yung how sensitive is your office responding to this cybercrime. Nais muna natin kumustahin how sensitive is your office responding to the crimes committed or being victims. Ito pong ating mga minors. Ganito po, ang nangyayari po, meron po tayong ginagamit na special investigation dyan. Alam po yan ni Ma'am Ami, yung ating pong WCPD, of course, through the coordination ng DSWD po. Meron po kaming parang pinaka-halfway house, may tinatawag namin bahay pag-asa. Yung pong ating, hindi mo naman masasabing na aresto, mga na-rescue na mga bata, doon po inilalagay. Meron po kaming lalagyan para dyan po sa ating po mga CICL po, ma'am.
Okay, ito, naiganong ko lang mga snappy daw ng pulis ng Substation 6 Taguig City Police Station. Okay, partner, go ahead. Yes, Ma'am Flore. Ayan, so nakita natin na ang programa na meron ang ating Chief of Police ng Taguig City Police Station ay lalo talagang pinaigting at masustain para ma-serve yung peace and order within the Taguig. Sir, nais naman po naming tanungin, baka maibahagi niyo po sa amin yung mga activity niyo po na lalong merong close relationship doon sa mga establishment natin, lalo na sa doon sa yung generated na area ng Taguig na kung saan doon sa Fort Bonifacio. Mabanggit ko yung BGC. Meron Isa nga pala 'yon nabanggit ng ating partner, no. Isa pa nga pala 'yun, sir, nais natin kumustahin. Yung mga naglalakihang concert. I thought it's happening in Taguig, tama? Yes, tama Okay, po, go yung mga ahead. international concert plus katulad na lang po itong New Year's countdown natin. Oo. Ang dumating po diyan yung mga Korean pop. Oo nga, sir. Yun po nag-concert. Sobra kang So ang abala, dami sir. mobilize ho lahat. Nakakatuwa hong sabihin na ang ultimo ho yung ating kapartner from Coast Guard, from AFP, from BFP na andyan po lahat sila. Wala hong yan. Wala rin hong holiday yan. Para mga pulis din ho yan. Mga walang holiday during the countdown. Ngayon po, mabanggit ko na, nabanggit nyo naman yung BGC. Meron po kami tinatawag dyan na BGC Shield. Ngayon po, yung BGC Shield po, through the coordination po doon sa ating mga marshal, yung mga private security po ng BGC. Ayan po ay meron po kaming usapan dyan. Kung mapapansin nyo, pagdating ng maaga, ang mga pulis at ang mga ang police marshal po, nakalabas po lahat yan. Lahat po ng duty, nakalabas po yan. Na-minimize na po yung mga nangyayari dyan po sa street namin. Ganon din po yan pagdating ng hapon, paglabasan. Lahat po ng ating police at ating po mga police marshals, nasa labas po lahat yan. Ito po yung tinatawag namin BGC Shield. Ngayon, we are trying to expand naman po yung McKinley Hill. Pinag-uusapan na po namin ngayon kung ano rin po ang gagawin namin. Bale, ipapattern din po namin dun sa BGC Shield na ginagawa po natin sa Bonifacio ngayon. Okay, partner. Ay, iyan, nakita natin, Ma'am Flore, na merong strategic approach ang ating guest, na meron siyang tinatawag na BGC Shield na kung saan yung mga security officers and the police is talagang nakikita natin sa mga areas na kung saan is maraming mga goers, lalo na sa area ng BGC po. Opo. Okay, kanina lamang off the air nakapagkwentuhan kami ni COP, no. A bit alarming, and thank you, no. We would like to extend our thanks to all our authorities sa napaka-alerto at aktibo nilang dito sa mga, isipin mo naman yung bomb threat na ikinalat ay talaga namang sa iba't ibang bahagi, no, opisina, paaralan at iba't iba. So bilang Chief of Police ang ating kasama dito, no, ang nais nating pero marami pa ako itatanong sa iyo, COP. Opo. Hihingi muna tayo, no, ng kanyang payo, no, pagdating sa mga ganitong klaseng, even if it's a joke or not, ano po ba yung maipapayo nyo sa ating publiko, no? Pag tayo ay mga nakakarinig ng ito. Do we better report it to the authorities? Pinakamagandang payo mula sa isang alagad ng batas. Sir, go ahead. Actually, ang importante dyan, hindi ho tayo magpanic. Yun ho talaga. Then, of course, meron pong mga security na mga lahat naman ho ng establishment, ipaalam po sa security kung sino po ang una nakaalam. Then, the security po, ipapaalam po sa otoridad, sa police. Ito naman pong ating police ay madali naman pong rumisponde, especially po yung ang concern po dyan, yung ating Ma'am Ami, ang ating EOD. Di ba ho? Yan. At from there, titingnan po. At baka karamihan naman po ngayon, katulad ng pinag-uusapan natin, ay wala naman po. Negative naman po yung lahat ng mga lakad sa awa ho ng Diyos. Pero hindi ho rin nagsisiguro ang ating kapulisan at talaga naman din po na iniikutan talaga yung area na itinatawag po sa atin.
Okay, yung mga ganyang bagay ay ginagawang biro pero talaga naman nakakalungkot kung Nakakaperwisyo. isipin nakakaperwisyo and at the same time, siyempre, iisa lang ang lahat ng 'yan, maging, matatag pa po tayo at lalo pa nating patatagin yung faith kay God kasi napaka-strong po ng, solusyon sa lahat ng ating problema ay ang panalangin. Okay, tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng TWPL. Okay, muli pong nagbabalik ang nyobang lingkod, Flory Gabitan. Siyempre, kasama pa rin natin ang aking co-anchor, si Police Captain Ami Chu. At ang ating panauhin, ang Chief of Police po ng Taguig City Police Station, Police Colonel Robert Baiza. Okay, balikan natin si COP, no? Ulit-ulit kasi sumapit tayo ng konti, no? Sana ngayon 13 Ma'am Ami kasi bukas yung 14 Kaya bumati na tayo ng bumati ng advance Happy Valentine. At sabayan na rin ako ni COP, baka may babatiin siya nito. Ito po, kausap ko lang ngayon si ang ating ex-opo ng APC Southern. Happy birthday. Oh, what a lovely day. 'Cause it's a special day. Happy birthday. Come on, let's be happy and gay. We all wish happy birthday. We hope that you will stay as jolly as you will. Programa ng Lingkod ng Bayan, kagapi ng mamamayan. Also, we are getting you. Thank you for And of course po, ma'am, si Police Colonel Ben Liner Capili, ang District Director, Deputy District Director for Operations and at the same time, the action man and the author of Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Pinutol mo agad yung birthday. Hindi ko pa nababati yung babatiin ko Tsaka tsaka of course yung akin pong district director si General Mark Pespeser. Good afternoon po. Okay, yung aking ko-anchor, wala ba siyang babatiin? Bumati ka na kasi bukas ang 14 nagkataon 13 tayo nag-program. Go ahead. Of course, sa ating radio co-anchor na si Ma'am Flory, Happy Valentine's Day, ma'am. And of course, sa ating guest na si Police Colonel Robert Baiza. Sir, maraming salamat and Happy Valentine's Day and get well soon po sa father niyo po. And of course, Happy Valentine's Day din po sa District Director ng Northern Police District, si Police Brigadier General Rizalito Gapas at ang kanyang command group na of course, ang action man ng ating lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, si Police Colonel Ben Liner El Capili. Sir, maraming salamat po muli. And sa aming DDDA, si Police Colonel Miranda, Happy Valentine's Day, sir. And of course, sa aming ding CCDDS, na si Police Colonel Pitaliano, Happy Valentine's Day, sir. And of course, sa mga kasama ko dito sa aming opisina ng Northern Police District sa Team PIO, Happy Valentine's Day. Mukhang meron mo silang date bukas, Ma'am Flory. Okay. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's sa Team PIO. Happy birthday, February 14 sa aking bunsong anak, kay Ana Cristina Garcia Gabita Nabier. At sa lahat po nagsa-celebrate ng birthday nila, who happen to be February 14 is a Valentine's Day. Happy Valentine. And at the same time, reminder po, tomorrow is Ash Wednesday. Okay. Balikan na natin si COP, partner. Baka may tatanong ka pa kay COP. Kanina, ang tinanong natin kay COP yung very successful accomplishments nila on the apprehension doon sa ating kampanya laban sa ipinagbabawal na droga. Go ahead.
Ako. Talagang ina-admire ko po ang ating guest kasi napanood ko po kanina at narinig na recipient po siya ng mga numerous award. Ibig sabihin po talagang si COP ay isang huwaran ng mga police natin, lalo na siguro sa Taguig City Police Station, na yung leader nila ay isang a good example kasi maraming accomplishment, and napakinggan din po natin from our guest yung strategic approach na meron ang ating COP doon sa BGC, na kung tinatawag nga natin ay BGC Shield, na kung saan is para maiwasan na maintain po yung kaayusan kasi talagang nagpapatrolya, nakikita natin yung mga police officers sa kanilang beat na ayan. So talagang Ma'am Flory, makita natin na talagang a very strategic and a holistic approach ng implementation ang ating COP ng Taguig City Police Station. Sir COP, kung marapati niyo po ay nais po namin maitanong kung meron po kayong maibahagi na best practices or yung lagi niyo pong ginagawa na pwedeng magawa din ng ibang city police station or marinig ng ating mga kapulisan po. Actually, isa yun sa aming best practice. Sabi ko nga, ang lagi kong binabanggit, yung isa sa mga best practice na nakuha ko wala pa lang nung ako ay na tenyente, yung approach natin sa tao. Sa akin kasi sa opisina namin, especially on my office, lahat ni-welcome ko, kahit yung uniform or hindi uniform, na pag umakyat sa atin, kinakausap dapat natin. Ikinukumpara ko ang ating istasyon sa isang mechanical shop, yung pag-aawaan ng sasakyan. Sabi ko, hindi naman pupunta ang mga tao sa atin kung walang problema. Pupunta talaga sa atin, hindi naman para makipagchismisan o whatsoever. Pumupunta sa atin yan dahil may kailangan sa atin. So, ano ba naman yung kausapin natin sila at pag nagsabi sa atin ng kanilang mga problema, sabi ko nga 70% pag nakausap natin yung ating mga kliyente, 70% solve na yung problema. 30% na lang po yung ating isosolve. So malaking bagay pag napangiti natin yung ating mga kliyente, malaking bagay para sa atin na at least nakikita nila na tayo on our part sa pakikipag-usap pa lang. At of course, pag inaksyonan palalo natin, masayang-masaya ang ating mga kliyente. Okay. Alam mo, partner ko din, para hindi magkabukuhan ng edad na naman. Way back kasi, babalik ako dun sa way back, sir. Way back kasi, ang ilan natin mga kababayan ay nagkaroon ng takot sa ating mga kapulisan. Kasi natanim sa kanilang isipan, kapag eto na yung naka-uniforme, parang ando na yung natatakot sila, nasisindak sila. Tapos, as time passes by, ito ay nabura ng organisasyon sa isip ng tao. Because the authorities reach out sa community. Nagkakaroon na kayo ngayon ng interactive dialogue also with them. So, hindi na rin sila panakot sa mga batang matigas ang ulo. Ayun po, kasi tinanggal na yun sa mentalidad. Yun po ang nakikita namin na ginagawa. Pero ngayon, tayo. hindi na ngayon. Mabuti nga po, ganyan. Ako po, pag nakakakita ako yan, kinukorek ko talaga. At saka relihiyoso na po ang ating mga kapulisan. We are very happy sharing this with you. Salamat po. We have the bless our cups, the life coaches and everything, reminding them that we have to have God as our center of our lives, di ba? Kasi pag nandun si God, may fear palagi, may takot sa Diyos. Kaya we are not perfect, nobody is perfect, pero pag meron kang takot sa Diyos, ang magiging maayos ang takbo ng iyong isipan. Tama po, tama po. So this time, we only have about 5 minutes more to go, partner. Bigyan natin ng pagkakataon yung ating guest para magpasalamat sa kanya mga stakeholders and at the same time to give us his parting words. Maraming salamat po, Ma'am Florin, sa ating pong isang pong co-anchor, Ma'am Ami. In behalf po ng Taguig City Police Station, kami po ay nagpapasalamat. Of course, sa ating local partners, sa pamumuno po ni Mayor Lani Cayetano at ang kanya pong esposo,
si Senator Alan Cayetano and Ma'am Pia, sa ating pong mga congressman at local government. And of course, doon po sa aking mga station commanders, na mga snappy station commanders. Parang lahat sila nakamonitor, sir. Go ahead. Opo, actually po, hindi ko naman po ito magagawa kung without sa kanila. Kung hindi po sila nagsisipag at hindi po sila nagtatrabaho para po sa Taguig City Police Station, ay hindi naman po kami magiging successful sa aming mga operations. Kaya po, malaki po ang aking pasasalamat sa kanila na during my administration po ay nagawa po namin ito lahat, itong mga trabaho namin. Doon naman po sa ating mga stakeholders, kami po ay open 24/7. Kung meron po kayong meron po kaming maitutulong sa inyo, wag ho kayong mag-atubiling lumapit sa any of my commanders, Please especially give us sa barangay. also the hotlines, if you have the hotline, sir. The Facebook account, the whatever way of communication. Makikita Go rin po ahead. kami sa social media sa Taguig City Police. Makikita nyo rin po kami dyan. And of course, yung ating pong hotline, mamaya po ibibigay ko kay ma'am na andito. Dalawa ho kasi yung aming hotline na pwede nyo po kaming kontakin at kausapin kung meron po kaming maitutulong sa inyo at Facebook maitutulong account, sa sir. Facebook account. Easiest way to reach out. Tagapagtaguyod, Taguig City Police So, Station. pwedeng isurf yun ng mga kababayan natin from Taguig. Opo. Okay, so... Maraming pong salamat sa inyong mainit na... Hindi pa, para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, hindi po bago, no? Kapag upo sa programa, ang ating panauhin ngayon, Captain Chu, no? Si Sir is nag-anchor din ng iba't ibang programa ng Philippine National Police. Kaya kung mapapansin mo, sanay na sanay siya, no? Partner. So this time yung aking co-anchor naman, pero nais nating batiin muna, especially, this is special greetings to our DD, District Director, Happy Valentine, Police Brigadier General Rizalito Gapas, kay DDDO Happy Valentine and kay Mama Kat Kapili, and syempre sa ating Team PIO headed by the Chief PIO, Police Captain Anju. Happy Valentine. So this time I'm giving you your floor, no? Co-anchor. Go ahead. Ayun. Maraming salamat po, Ma'am Flory. Once again, sir, ng ating guest, maraming salamat po sa pagpa-unlock niyo po ng invitasyon at nakita po at narinig na panood ng mga ating kapulisan kung gaano po kayo isang leader na kailangan hangaan at maging isang huwaran sa aming mga kapulisan na yun ang tawag nun, susundan namin na nakwento nga ng ating guest ngayon, Ma'am Flory, no, na since lieutenant siya meron siyang nabanggit ni Sir kanina yung heart approach. Yan. So, kahit saan tayo magserbisyo, basta merong heart approach, talagang very maganda yung implementation at ang balik naman sa atin ay yung mga successful at saka yung tulungan ng community natin. Ayan. So, maraming salamat po, Sir, sa time niyo po. Okay. Engineer, isang close-up nga kanina kay PIO. Isang zoom. Pasum. Okay, yan po ang aking co-anchor, si Police Captain Ami Chu. Hindi nagparamdam ang isa ko pang co-anchor, si Police Major Darius Agmalio. And I hope to see you soon, Police Captain Julius Criste. Nakita ka ni COP, no? Captain Criste, basketball player ka daw. So, ilang segundo na lang ang nalalabi. Once again, maraming salamat po sa ating panauhin. Ang Chief of Police ng Taguig City Police Station, Police Colonel Robert Baisa. Ma'am, maraming salamat din po. Ma'am, pahabol ko lang. Go ahead, sir. Go ahead. MPSA Regular Class 2019-09. Nanonood din po sila lahat ngayon. Salamat sa panonood ninyo. Nakita nyo, no? Hindi baguhan. Ag-anchor po din siya ng iba't ibang programa din na sa radyo.
So, umabot na po tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Once again, Rolly, mag-i-extend na ako sa iyo ng Happy Valentine. Also, extend ko na ang greetings mo sa iyong wife. From Rolly, Happy Valentine's sa wife ni ni Corporal Rolly Meriales. Okay, muli po, dumating na tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Muli po kaming magpapasalamat sa ating tigapagtaguyod, sa ating engineering at sa engineer ng Mellow. Thank you very much, Glenn, kay Engineer Arnold. Once again, muli pong magbabalik sa darating na Martes. Ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.